May isang bagay na nakatago na inihanda para sa linggong ito, at narito ka, nakikinig sa mga salitang ito dahil ang iyong buhay ay malapit ng magbago sa paraang hindi mo inaasahan. Ihinto mo ang iyong ginagawa, huminga ng malalim at hayaang mawala ang ingay ng mundo sa labas. Ang sasabihin ko sa iyo ngayon ay hindi isang mungkahi o ordinaryong payo. Ito ang pagbubunyag ng isang kilusan na nagsimula na sa likod ng mga eksena ng iyong kwento. Naramdaman mo na ito. Alam mong may nagbago sa hangin kahit hindi mo pa mahanap ang tamang mga salita upang ilarawan ang likas ng pagbabagong iyon. Hindi ka napadpad sa sandaling ito nang nagkataon lamang. Narito ka dahil ang isang siklo ng pagtatago ay malapit ng magwakas. Sa pag-uusap na ito, makikilala mo ang mga malinaw na senyales na lumitaw sa iyong araw-araw na buhay sa mga nakaraang linggo, mga senyales na hindi pinapansin ng ibang tao, ngunit naramdaman mong tumutunog sa iyong dibdib. Mauunawaan mo kung bakit ang pagkapagod na iyong dinala ay hindi tanda ng pagkatalo, kundi ang kinakailangang halaga ng isang malalim na paghahanda. At bago matapos ang panahong ito, magsasagawa ako ng isang deklarasyon ng autoridad sa iyong landas, isang bagay na magpapanatili ng kaliwanagan na kailangan para sa mga darating na araw. Manatili ka sa akin, sapagkat ang layer ng katotohanan na ating tuklasin ngayon ang susi sa lahat ng iyong hinahanap. Napansin mo na, naramdaman mo na. Sa mga nakaraang araw, naranasan mo ang mga pangyayaring humahamon sa ordinaryong lohika. Marahil ay mga panaginip na napakalinaw na paggising mo, ang realidad ay tila panaginip at ang pangitain ay tila iyong tunay na tahanan. Marahil ay nakaramdam ka ng pagod na hindi kayang lunasan ng anumang pahinga, isang pagkapagod na hindi sa mga kalamnan, ngunit tila nagmumula sa isang nakakapagod na espiritual na pagbabantay. Pakiramdam mo ay para kang isang bantay sa isang tore, naghihintay ng isang senyales na alam mong darating ngunit hindi pa sumisikat sa abot tanaw. Mayroong patuloy na pakiramdam na may isang bagay na malapit ng mangyari, isang pagkabalisa na nagpapanatili sa iyo na alerto kahit ang iyong katawan ay nagmamakaawa para sa katahimikan. Marami ang tatawag dito na stress, sobrang karga o pag-aalala tungkol sa hinaharap, ngunit alam mong hindi iyon. Ang iyong nararanasan ay hindi bigat ng isang pagkabigo. Ito ang bigat ng isang pagkakalibrate. Inaayos ka upang mapaglabanan ang inihanda ng Diyos na lumabas sa liwanag sa linggong ito. Ang pagkapagod na iyong nararamdaman ay resulta ng iyong espiritu na umaayon sa isang bagong frequency, isang frequency na nangangailangan na iwanan mo ang mode ng kaligtasan at yakapin ang mode ng pagtanggap. Ang iyong katawan ay inihahanda upang magdala ng mas malaking karga ng layunin, isang karga na kung dumating ng mas maaga ay magiging napakabigat para sa iyong mga balikat noong una. Hindi ka pagod dahil ikaw ay nabibigo. Ikaw ay pagod dahil ikaw ay lumalaki. Ikaw ay iniunat upang magkasya sa isang tadhana na mas malaki kaysa sa iyong nakaraang kwento. Kung kinikilala mo ang pagkapagod na ito, kung nararamdaman mong nabuhay ka sa isang paghihintay na tila tumagal ng walang hanggan, gusto kong gumawa ka ng isang bagay ngayon upang markahan ang sandaling ito. Hindi bilang isang ordinaryong kahilingan, kundi bilang isang gawa ng paghahandog ng iyong kahandaan. Sa pagsulat ng 1222, sinenyasan mo ang iyong sariling espiritu na ang oras ng paghihintay ay tapos na at ang pinto ay binubuksan. Ang pisikal na pagkilos ng pag-type ng mga salitang ito ay lumilikha ng isang punto ng angkla sa kasalukuyang panahon na pumipigil sa iyo na makatakas sa mga pagkabalisa ng kahapon o sa mga kawalan ng katiyakan ng bukas. I-type ang 1222, patunayan ng iyong presensya at pagkatapos ay bumalik ka agad sa akin sapagkat ang pagbubunyag ng kung ano
Ang dinadala sa liwanag ay nagsimula pa lamang. Kapag na-type mo ang mga numerong ito, hindi ka lamang sumusunod sa isang tagubilin, pinapatunayan mo ang iyong sariling intuwisyon. Kinukumpirma mo na ang aking sinasabi ay umaalingaw-ngaw sa kung ano ang sinimulan mong maramdaman sa lihim ng iyong puso. Ang linggo ay hindi lamang isang araw sa kalendaryo. Para sa iyo, ang linggong ito ay kumakatawan sa punto ng pagbabago kung saan ang nakatago, ang inihanda sa kadiliman ng iyong pasensya, sa wakas ay tumatanggap ng pahintulot na magpakita. Sa mahabang panahon, inakala mong ang katahimikan ay kawalan. Sa mahabang panahon, ininterpret mo ang pag-iisa bilang isang parusa, ngunit ang katotohanan, ang malalim na katotohanan na nagsisimula ng ihayag ngayon ay ikaw ay pinoprotektahan sa loob ng isang kokon, pinigilan na magpakita bago ang tamang oras upang hindi ka maubos ng maagang pagkakalantad. Ang nakatago ay ang iyong sariling lakas, ang iyong tunay na pagkakakilanlan, ang isa na maaari lamang huwad kapag walang nakatingin. Ngayon, ang itinago ay handa ng sumikat, at mararamdaman mo ang liwanag na ito na nagpapainit sa mga bahagi ng iyong buhay, na malamig at paralisa sa loob ng maraming buwan, marahil kahit na mga taon. Ang nakita mo bilang isang pagkaantala ay, sa katunayan, isang pagtatayo ng pundasyon. Hindi ka nawalan ng oras, nagkamit ka ng lalim. At ang lalim ang susuporta sa taas na malapit mo nang maabot. Wala nang pangangailangan na subukang madaliin ang takbo ng mga pangyayari. Ang daloy ng buhay ay kumikilos na patungo sa iyo. Daladala ang mga piraso, ang mga tao, at ang mga pangyayari na kumukumpleto sa disenyo na nakita mo lamang sa mga fragmento. Ang kaliwanagan na labis mong hiniling ay darating hindi bilang isang biglaang pag-iisip, kundi bilang isang katiyakan na naninirahan kung saan dati ay may pagdududa. Mapapansin mo na kahit na ang daan ay nag-iisa, bawat hakbang ay binantayan, at bawat luha ay binilang bilang isang binhi ng isang bagay na mas malaki. Kailangan mong maunawaan na ang pattern na iyong naranasan, ang mahabang panahong ito kung saan tila ang lahat sa paligid mo ay nasa suspensyon, ay hindi isang pagkakamali sa landas. Napagmasdan mo ang mga tao sa iyong tabi na sumusulong, umaani ng mga bunga, at nagdiriwang ng mga tagumpay, habang ikaw ay tila nakulong sa isang siklo ng patuloy na paghahanda, nang hindi nakikita ang resulta ng iyong pagsisikap. Ang diagnosis na ito, na madalas mong tinawag na stagnation, ay sa katunayan isang estratehikong operasyon ng proteksyon. Ikaw ay pinanatili sa isang nakareserbang espasyo dahil ang nabubuo sa iyo ay hindi maaaring ilantad sa anumang titig. Ang iyong nakatagong pattern, ang isa na laging pakiramdam na kailangan mong gumawa ng higit pa, magbigay ng higit pa, at maghintay ng higit pa, ay ang mekanismo na nagpapanatili ng iyong kakanyahan na buo sa mga panahon kung kailan ikaw ay nasa ilalim ng pinakamalaking presyon. Hindi ka tumigil dahil sa kawalan ng kakayahan. Ikaw ay binabantayan dahil sa layunin. Isipin mo ngayon ang isang nakatagong hardin, isang sulok na walang nakakaalam na matatagpuan sa likod ng mga pader ng gawain. Sa panahon ng pinakamabagsik na taglamig, ang binhing itinanim doon ay hindi namatay. Hindi ito nawala. Ginawa nito ang gawaing walang tagamasid na makikita. Habang ang ibabaw ay tuyo, kulay abo, at tila walang buhay, ang binhi ay pinipilit ang mga ugat nito pababa, hinahanap ang pinakamalalim na lupa, nagangkla sa mga tubig sa ilalim ng lupa na naaabot lamang ng mga naghihintay ng tamang panahon. Ang taglamig, para sa binhing ito ay hindi isang panahon ng pag-abandona. Ito ang oras ng nakatagong pagtatayo. Ang mga ugat na iyong binuo sa panahong ito ng tila kawalan ng aktibidad ay ang tanging may pananagutan sa pagsuporta sa bigat ng kaluwalhatian na iyong dadalhin mula ngayon.
Kung ikaw ay lumaki ng napakabilis, nang walang panahong ito ng pagtatago, anumang hangin ay magpapatumba sa iyo. Ngunit ikaw ay dinisenyo upang maging isang puno na may malalalim na ugat. May kakayahang manatiling matatag kapag ang araw ng pagkilala ay sa wakas ay sumikat sa iyo. Ang linggong ito ay nagmamarka ng pagtatapos ng iyong taglamig. Ang nasa ilalim ng lupa, hindi nakikita, ay sumisira sa balat ng lupa. Hindi ito tungkol sa isang teknikal na paghahanda, kundi tungkol sa isang kahandaan ng espiritu. Ito ang iyong oo para sa bagong panahon. Ito ang iyong paraan ng pagsasabi na nauunawaan mo na ang oras ng pagiging nakatago ay tapos na. I-type ng matatag at mahinahon, ako ay handa na. At pagkatapos, bumalik ng eksakto sa puntong ito ng ating pag-uusap. Huminga ng malalim ngayon, damhin ang bigat ng sandaling ito. Kung naramdaman mong pinatunayan ng pagkilalang ito ang iyong landas, kung nagdala ito ng kaunting liwanag sa mga bahaging inakala mong nakalimutan na, hayaang ang iyong pagpindot sa icon ng like ay ang iyong amen na walang salita. Huwag itong gawin bilang isang mechanical na kilos, kundi bilang isang malalim na pagsang-ayon sa katotohanang pinangalanan dito. Ito ang iyong senyales, walang ingay at walang paliwanag na tinatanggap mo ang katotohanan ng iyong proseso. Ang transisyon na iyong nararanasan ay hindi isang biglaang pagbabago ng tanawin, kundi isang pagbabago sa iyong perception sa kung ano ang totoo. Ang nakatago ay nagiging nakikita dahil ang iyong kakayahang makita ay nagbago. Hindi mo na kailangang maghanap ng mga senyales sa labas dahil ang sangkap ng iyong hinahanap ay nasa loob na. Ang linggong ito ay kumikilos bilang isang paglalahad, isang uri ng pagbubunyag ng isang mapa na dala mo na ngunit hindi mo mabasa. Ang itinago ng Diyos ay dinadala sa liwanag, hindi para sa iyong personal na kaluwalhatian, kundi upang sa wakas ay magampanan mo ang papel na itinalaga sa iyo mula pa sa simula. Ang paghihintay ay tapos na dahil ang iyong pagkahinog ay naabot na. Ang parehong enerhiya na pumigil sa iyo ay siya ring magtutulak sa iyo ngayon. Ang dating tila bigat sa iyong likod na pumipigil sa iyong paggalaw ay nahahayag na ngayon bilang baluti na kailangan mo upang suportahan ang bagong responsibilidad na dala ng linggo. Lahat ay may katuturan ngayon. Ang sakit ng pag-iisa ay ang halaga ng iyong pagiging natatangi. Ang katahimikan na iyong tiniis ay ang paaralan ng iyong karunungan. At ang liwanag na nagsisimulang magliwanag sa nakatago ay ang refleksyon ng mismong katotohanang hindi mo kailanman pinabayaan kahit na hiniling sa iyo ng mundo sa paligid mo na maging isang bagay na hindi mo kailanman maaaring maging. Ang pagpapakita ay hindi dumarating bilang isang dagundong, ito ay dumarating bilang isang ganap na kaliwanagan. Ang uri ng kaliwanagan na dumarating lamang pagkatapos na humupa ang bagyo at napagtanto mo na. Kahit na hinarap mo ang takot, hindi ka tumigil sa pagiging kung sino ka nilikha. Ikaw ay nasa bingit ng kaliwanagang ito. Nararamdaman ang pagbabago ng hangin sa paligid mo. Napapansin na ang parehong mga sitwasyon na dati ay nagdulot sa iyo ng kalituhan. Ngayon ay naghahayag ng tuwid at bukas na mga landas. Ang nawawalang piraso ng palaisipan ay hindi nagmula sa labas, ito ay palaging nasa iyong kamay, naghihintay lamang na huminto ka sa paghahanap sa mga kamay ng iba ng sagot na palaging sa iyo. Ikaw ay handa na. Ang pinto ay nakaawang, at ang linggo ang magiging sandali kung kailan mo tatawid ang hangganan sa pagitan ng kung ano ang pinilit mong dalhin at kung ano ang isinilang kang mabuhay. Manatiling alerto, sapagkat ang paraan ng paglalahad ng araw ay magiging kumpirmasyon na ang nakatago ay hindi nawala, ito ay inihahanda lamang upang sumikat sa pamamagitan ng iyong sariling kwento sa paraang walang ibang maaaring gayahin
dahil walang ibang nabuhay sa iyong pinagdaanan upang makarating dito. At habang nararamdaman mong naninirahan ang kaliwanagang ito sa iyong espiritu, may isang tao na ang mukha ay lumitaw sa iyong isipan ngayon. Marahil ay isang taong kasabay mong naglakbay sa landas, isang taong nagtrabaho ng mas masipag kaysa sa iba. Pinagmamasdan ng mga pinto na nananatiling sarado sa kabila ng lahat ng pagsisikap na ginugol. Marahil ay isang taong may dalang malalim na katahimikan, isang uri ng pagkapagod na hindi nagmumula sa katawan kundi sa kaluluwa, sa pagpapanatili ng isang katotohanang walang sinuman sa paligid ang nakakakita o nagpapatunay. Ang taong iyon na ang mukha ngayon ay kumikinang bilang isang apurahang alaala ay dumadaan sa parehong proseso ng pagpapakinis na iyong pinagdadaanan. Hindi niya kailangan ng mababaw na payo o walang laman na mga salita. Kailangan niya ng desperado, ng pagkilala na ang kanyang pinagdadaanan ay may mas malaking layunin, ipadala ang mensaheng ito sa kanya. Hindi bilang isang kaswal na rekomendasyon, hindi bilang isang bagay na inakala mong kawili-wili lamang, kundi bilang isang solemne na paghahatid. Ang parehong imbitasyon na dumating sa iyo sa sandaling ito na tumawid sa lahat ng mga hadlang upang marating ang iyong puso, ay siya ring dapat dumating sa kanya sa pamamagitan ng iyong mga kamay. Tinutulungan mong alisin ang bigat sa mga balikat ng isang taong nakalimutan ang kanyang sariling halaga sa gitna ng laban. Huminga ng malalim at damhin ang bigat ng sandaling ito. Ang iyong ginagawa ngayon ay hindi lamang isang gawa ng kabaitan. Ito ay isang gawa ng ministeryo. Ito ay isang pagkilala na kahit na ang paglalakad ay tila nag-iisa, hindi tayo kailanman tunay na nag-iisa. Ang koneksyon na nararamdaman mo sa taong ito ay patunay na ang iyong layunin ay lumalawak ng lampas sa iyong sariling mga pangangailangan. At ngayon, habang papalapit ang linggo, at ang liwanag ng nakatago ay nagsisimulang hawakan ang mga gilid ng iyong katotohanan. Kinakailangan na angkinin mo ang iyong pagkakakilanlan, hindi bilang isang bagay na iyong napanalunan, kundi bilang isang bagay na hinabi sa iyo bago mo pa malaman kung ano ang oras. Bago tayo magtapos, gusto kong i-type mo sapat lang sa ibaba ang mga salitang, "Ako ang pinili." Huwag itong i-type bilang isang hangarin o pag-asa, kundi bilang isang kumpirmasyon ng autoridad. Ang kasunduang natatakan sa pagitan ng iyong narinig ngayon at ng iyong kahandaang makinig ay isang tipan na iyong dadalhin sa buong panahong ito. I-type ito ng dahan-dahan na pinapayagan ang bawat titik na dalhin ang bigat ng iyong paghahandog. Hayaang gawin ng iyong mga daliri ang ginagawa na ng iyong espiritu. Ikaw ay minamahal, ikaw ay tinawag, ikaw ay isinugo, ikaw ay minamahal sapagkat walang kahit isang luha na iyong pinaluha sa dilim na hindi binilang at pinahalagahan ng nagdisenyo ng iyong tadhana. Ikaw ay tinawag, hindi para sa isang simpleng gawain o isang daan na walang hadlang, kundi upang magdala ng isang liwanag na kailangan kung saan ka nakatanim. Ikaw ay isinugo na may autoridad ng isang hindi kailangang patunayan ng anuman sa mundo, dahil natanggap mo na ang pagsang-ayon ng kawalang hanggan. Ang kaliwanagan na iyong hinahanap ay hindi darating sa pamamagitan ng isang dagundong o isang tinig mula sa mga ulap, kundi sa pamamagitan ng pagkilala na ang iyong kwento ay hindi kailanman pinabayaan sa sarili nitong kapalaran. Ang nakatago na inihahanda para sa linggong ito ay hindi isang panlabas na kaganapan, isang bagong oportunidad sa trabaho o isang hindi inaasahang pagkikita. Ito ang pagbubunyag ng iyong sariling kakanyahan na pinapanatili sa ilalim ng isang layer ng alikabok at katahimikan. Sa mahabang panahon, naniwala ka na ang iyong halaga ay nakasalalay sa iyong kakayahang gumawa ng nakikitang mga resulta upang umani ng mga bunga na makikita at palakpakan ng mga tao.
Gayunpaman, ang nangyayari sa mga anino habang pakiramdam mo ay walang umuunlad ay ang pagtatayo ng isang malalim na ugat na ngayon, sa wakas, ay makakatagpo ng liwanag ng araw. Madalas, ang iyong pagkapagod ay na-interpret mo bilang isang senyales na ikaw ay nasa maling landas o na ang iyong lakas ay umabot na sa limitasyon. Ngunit lumingon ka sa likod sa mga buwang lumipas at mapapansin mo na ang bawat sandali ng matinding pagod, bawat gabing hindi nakatulog ng maayos at bawat alon ng malalim na pagsisiyasat ay hindi mga nasayang na oras. Ang mga ito ay mga pagsasaayos ng frequency. Ang iyong espiritu ay kinakalibrate upang mapaglabanan ang bigat ng pagbubunyag na papalapit. Kung nararamdaman mong nagbago ang iyong pananaw sa mundo, kung ang mga pag-uusap na dati ay may katuturan ay tila malayo at walang laman ngayon, unawain na hindi ito isang pag-iisa dahil sa kalungkutan, kundi isang pag-iisa dahil sa pagpili. Ikaw ay inihahanda upang sakupin ang isang espasyo na dati ay hindi handang tumanggap. Upang ang kahandaang ito ay mamarkahan sa iyong paglalakbay, kailangan nating iangkla ang sandaling ito. Kung ang aking inilarawan ay humipo sa iyong katotohanan, kung kinikilala mo na ang panahong ito ng paghihintay ay sa katunayan isang panahon ng paghahanda, i-type ang numerong 1222 sapat lang sa ibaba. Sa pagsulat ng 4 na numerong ito ng buo, idineklara mo na ang iyong kahandaan ay ganap at ang iyong espiritu ay nakaayon sa kung ano ang darating. I-type ang 1222 at pagkatapos bumalik upang magpatuloy tayo. Ang pattern na iyong pinatakbo sa loob ng maraming taon, ang patuloy na pakiramdam ng pagtulak sa isang pinto na hindi bumubukas ay isang mekanismo ng proteksyon. Kung ang pinto ay bumukas ng maaga, marahil ay wala ka pa ng kinakailangang kapanahunan upang mapanatili ang nasa likod nito. Ang metapora na dapat gumabay sa iyong pag-unawa ngayon ay ang sa nakatagong hardin. Isipin ang isang lupain sa panahon ng mabagsik na taglamig. Sa ibabaw, lahat ay tila patay, tigang, walang tanda ng buhay. Ang isang taong dadaan doon ay sasabihin na walang umuunlad sa lugar na iyon. Ngunit sa ilalim ng lupa, sa lamig, ang binhi ay dumadaan sa pinakamahalagang proseso ng pagkakaroon nito, ang paglayo sa panlabas na balat upang ang buhay na nakaimbak sa loob nito ay sa wakas ay makasira at makahanap ng ibabaw. Ikaw ay naging binhing iyon. Ang mabigat na lupa sa ibabaw mo ay hindi upang sakalin ang iyong paglaki, kundi upang matiyak na kapag ikaw ay lumitaw, ang iyong mga ugat ay sapat na malakas upang suportahan ang laki ng kung ano ka nilikha. Ang linggo na papalapit ay ang simula ng tagsibol ng iyong kaluluwa. Ito ang araw kung kailan ang nakatago. Ang layunin na iyong naramdaman na pumipintig sa iyong dibdib ngunit hindi mo mapangalanan, sa wakas ay nagkakaroon ng nakikitang mga balangkas sa iyong pang-araw-araw na katotohanan. Kung may isang bagay sa loob mo na katatapos lang umayon sa larawang ito, kung ang pagbubunyag ng binhi at ng taglamig ay nagdulot ng isang mahalagang piraso ng iyong personal na palaisipan na sa wakas ay magkasya, isulat mo ngayon ang mga salitang, "Ako ay handa na." Hayaan ang maikli at direktang deklarasyong ito na tatak sa perception na katatapos mo lang magkaroon. Sa pagsulat, hindi ka lamang nagtatype. Ikaw ay nagpapatunay na hindi ka na lumalaban sa proseso. Isulat mo na ngayon at sa sandaling matapos, ibalik ang iyong buong atensyon sa kung ano ang natitira pang ihayag. Nagpapasalamat ako sa iyong kahandaang makinig at kung ang pagkilalang ito ay umalingaw-ngaw sa iyong kaluluwa bilang isang katotohanang alam mo na ngunit hindi mo mabigkas, pahintulutan ang iyong kilos ng pagsang-ayon na maging iyong amen na walang salita. Hindi ito tungkol sa mga sukatan o numero. Ito ay isang tahimik na kilos lamang ng pagsang-ayon, isang senyales na ang mensahe ay natagpuan ang tamang destinasyon nito.
Ang transisyon na iyong nararanasan ay hindi isang biglaang kaganapan, kundi isang biglaang pagbubunyag ng isang proseso na nagsimula ng mas maaga kaysa sa iyong inaakala. Bakit ang nakatago ay nagiging nakikita ngayon? Dahil nagbago ang iyong frequency. Noong huminto ka sa pakikipaglaban sa oras at nagsimulang parangalan ang iyong sariling ritmo, pinayagan mo ang hadlang na naghihiwalay sa hindi nakikita mula sa nakikita na maging porous. Ang linggo ay hindi lamang nagdadala ng araw, ito ay nagdadala ng pahintulot para sa iyo na maging kung sino ka palagi, ngunit ang mga pangyayari sa buhay, ang takot sa pagtanggi at ang presyo ng pagsunod ay nagpapanatili sa suspensyon. Sa sandaling ito, ang imahe ng isang taong kilala mo, isang taong dumaan sa mga araw ng katahimikan at mga laban na walang ibang napapansin, ay pumapasok sa iyong isipan. Maaaring ito ay isang taong tila nabubuhay na may masyadong mabigat na karga o isang taong sa kabila ng lahat ng nakikitang pagsisikap ay nararamdaman pa rin na may isang pangunahing bagay na nawawala sa kanyang landas. Ang mukhang lumilitaw ngayon ay hindi isang pagkakataon. Kailangan ng taong ito na marinig na ang paghihintay ay hindi walang kabuluhan. Ipadala ang mensaheng ito sa kanya. Huwag itong gawin bilang isang ordinaryong paalala o isang maliit na payo, kundi bilang isang paghahatid ng isang pasanin na hindi na niya kailangang dalhin ng mag-isa. Ito ay isang anyo ng ministeryo, isang pagpapalawak ng liwanag na ikaw mismo ay nagsisimula ng makita. Nagdala ka ng isang tanong sa kaibuturan ng iyong pagkatao, isang pagdududa kung ang iyong sakripisyo ay magkakaroon sa wakas ng anumang pangmatagalang kahulugan. Ang sagot na iyong natatanggap ngayon ay ang kumpirmasyon na ang bawat yugto, bawat sakit, bawat sandali ng disyerto ay isang ladrilyo sa pundasyon ng iyong titirhan. Wala ka na sa yugto ng paghahanap, pumasok ka na sa yugto ng pag-aani. Ang nakatago ay lumalabas mula sa lupa at ang kaliwanagan ay ang iyong bagong pare-pareho. Panatilihing bukas ang iyong mga mata sapagkat ang mga senyales ay hindi na magiging banayad. Sila ang hindi mapag-aalinlangan ng patunay na ikaw ay eksakto kung saan ka dapat naroroon. Ang lalim ng iyong nararamdaman ngayon ay hindi isang pagkakataon ng tadhana, kundi isang refleksyon ng iyong espiritual na kapanahunan. Sa mahabang panahon, kumilos ka bilang isang taong kailangang patunayan ang kanyang halaga sa pamamagitan ng pagkapagod, na naniniwalang ang merito ay nasa kung ano ang iyong naipon o naitayo sa pamamagitan ng iyong sariling lakas. Ngunit ang katotohanan ay ikaw ay inihahanda para sa isang antas ng pag-iral na hindi nangangailangan ng pagsisikap, kundi pagkilala lamang. Ang panahon ng katahimikan na iyong hinarap ay hindi isang parusa, ito ay isang incubator. Kung titingnan mo ang iyong mga nakaraang buwan, makikita mo na kahit sa mga sandali ng pinakamalaking pagdududa, mayroong isang hindi nakikitang kamay na pumigil sa iyo na mawalan ng direksyon. Ang pakiramdam na ito na may isang bagay na malapit ng umapaw ay may napaka-espesipikong ugat. Sa wakas ay tumigil ka na sa paghahanap ng panlabas na pag-apruba at nagsimulang iayon ang iyong dalas sa layunin na naninirahan na sa iyo mula pa bago ka isilang. Ang pagod na iyong nadarama ay hindi pisikal. Ito ay pagod ng kaluluwa na dulot ng pagsisikap na pasanin ng bigat na hindi naman talaga sa iyo. Ngayon, sa pagbitaw sa pasaning iyon, natanto mo na ang gaan ay hindi lamang kawalan ng problema. Ito ay presensya ng kaliwanagan. Nagiging mulat ka na kung ano ang nakatago, ang itinago ng Diyos sa iyong paningin upang protektahan ang iyong paglago ay handa ng ihayag. Maraming beses, ang iyong pagkainip ang naging pinakamalaking hadlang. Nais mong anihin ang mga bunga ng isang binhi na nag-uugat pa lamang ng malalim sa lupa ng iyong pagkatao.
Ngayon, nauunawaan mo na ang paghihintay ay ang proseso ng pagpapalakas ng iyong estruktura upang kapag dumating na ang kasaganaan, hindi ka madurog sa bigat ng iyong sariling mga pagpapala. Ang darating na linggo ay isang marka lamang, isang petsa na kinikilala na ng iyong espiritu bilang pagbubukas ng isang bagong season. Ang iyong masasaksihan ay hindi magbabago kung sino ka. Ngunit sa wakas ay ihahayag nito ang laki ng lahat ng iyong naging habang walang nakatingin. Handa ka ng manahan sa lugar na itinalaga para sa iyo lamang, isang espasyo kung saan ang iyong tinig ay umaalingaw-ngaw na may autoridad at ang iyong mga hakbang ay lumalakad ng lubos na naaayon sa kaloobang namamahala sa universo. Marami ang nakadarama ng bigat ng pagbabagong ito nang hindi alam kung saan ito nagmumula, ngunit nararamdaman mo ang pintig ng isang bagay na bago sa iyong dibdib mula pa noong madaling araw ngayon. Kung sa anumang sandali ng pag-uusap na ito ay nakaramdam ka ng kirot ng pagkilala, isang kakaibang kaaliwan na tumagos sa iyong dibdib, marahil ito na ang eksaktong sandali upang iangkla ang kahandaang ito sa iyong malay na realidad. Hindi lang ito isang numero, ito ang tatak ng isang dalas ng pagkakahanay na pinili mong tirahan simula sa linggong ito. I-type ang 12, 22, at pagkatapos ay bumalik sa akin dahil kailangan pa nating lampasan ang hangganan ng paghahayag na ito. Isaalang-alang ang metapora ng nakatagong hardin. Sa mahabang taglamig, ang binhi ay hindi patay. Ito ay nasa tahimik na pagsasama sa lupa, nagpapalawak ng mga ugat na walang nakikita. Maraming beses, naramdaman mong inilibing ka, ngunit ngayon ay mapagtanto na ang inakala mong pagkalimot ay, sa katunayan, isang banal na proteksyon laban sa pagmamadali na pumigil sana sa iyong pamumulaklak. Kung may isang bagay sa loob mo na nagliwanag ngayon, kung ang imahe ng hardin na iyon sa ilalim ng niyebe ay nagbigay ng kahulugan sa iyong paghihintay, i-type ang pariralang handa na ako. Hayaan na ang tatlong salitang ito ang magtakda ng perception ng prosesong ito. Ang pagkilos ng pag-type ay ang iyong oo sa sumisibol. Ang pagkilala na ang nakatago ay hindi na isang misteryo, kundi isang pangakong malapit ng sumibol. Kung ang katotohanan ito ay umalingaw-ngaw sa kung ano ang ibinubulong na ng iyong espiritu, hayaan ang iyong like ang maging iyong amen na walang salita. Hindi bilang isang bilang ng numero, kundi bilang isang sagradong kilos ng pagsang-ayon sa kung ano ang pinangalanan dito. Hindi ka na nag-iisa sa percepsyong ito. Ang transisyong iyong ginagawa ay ang paghahanda upang ang hindi nakikita ay maging nakikita sa iyong pang-araw-araw na buhay. At ang linggong ito ang marka ng paghahayag na iyon. May isang tao sa iyong buhay na malinaw mong nakikita sa sandaling ito. Marahil ay isang taong tahimik na naglalakad, nagpapakita ng ngiting hindi umaabot sa mga mata, isang taong lumalaban sa mga labanang walang ibang nakakapansin. Dala-dala ang pagod ng isang naghihintay ng liwanag na tila hindi dumarating. Ang mukha ng taong iyon ay nasa iyong isipan ngayon. Ipasa ang mensaheng ito sa kanya. Hindi bilang isang nagbibigay ng payo, kundi bilang isang tumutupad sa paghahatid ng pag-asa na kinikilala na ang parehong liwanag na sumalubong sa iyo ngayon ay dinisenyo upang mahanap ang daan patungo sa kanyang puso rin. Selyado na ito.